Hello mga kabosing, maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jin. Sa pagsisimula ng episode 3, ipinakita na tinawag na si Jin upang pumasok sa arena para sa kanyang ikalawang pagsusulit. Pagpasok niya, nakita niyang naghihintay na roon ang kanyang unang kalaban. Naroon din ang ilang elder na magsisilbing taga-suri, kasama ang isang referee elder na mamamahala sa buong laban. Hindi nagtagal, inutusan ng referee elder ang dalawang kalahok na simulan na ang kanilang duel. Sa halip na agad lumaban, nagpakitang gilas muna ang hangal. Habang hawak ang kanyang espada, mayabang nitong sinabi na mamamatay lamang si Jin sa laban at wala umano itong karapatang sumali sa naturang kompetisyon. Sinubukan pa nitong magpakilala at ipakita ang kanyang kay-abangan bago magsimula ang tunay na laban. Ngunit bago pa man ito matapos ang kanyang pagpapakilala, agad na kumilos si Jin. Sa isang napakabilis na galaw, mabilis niyang inihampas ang kanyang espada sa mukha ng hangal. Dahil sa bilis at lakas ng pag-atake, nabasag ang mga ngipin ng hangal at agad itong bumagsak sa lupa. Sa loob lamang ng isang iglap, natapos ang laban bago pa man makapagpakita ng anumang kakayahan ang kanyang katunggali. Ipinakita ng eksenang ito na mas pinahahalagahan ni Jin ang pagiging praktikal sa labanan kaysa sa walang saysay na pagyayabang. Matapos ang laban, napaisip pa si Jin at sinabi sa sarili na tila na sobrahan yata ang lakas ng kanyang naging atake. Hindi nagtagal, lumapit ang ilang disipulo upang hilahin ang walang malay na hangal palabas ng arena. Samantala, ang lahat ng nanunood ay nanatiling nakatingin kay Jin, halatang namangha sa bilis ng kanyang naging tagumpay. Sa sandaling iyon, isang bagong kalahok ang lumapit sa gitna ng arena. Ito ay walang iba kundi ang White Chimera, ang young master ng Namgang clan. Maikli nitong ipinahayag na nais nitong makalaban si Jin. Tahimik lamang na tiningnan ni Jin ang White Chimera at nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Ipinaliwanag naman ng referee elder na ang bawat kalahok ay kailangang sumailalim sa dalawang laban. Ayon sa kanya, kinakailangang manalo sa mga laban o kaya naman ay mapabilib ang mga elder upang magkaroon ng pagkakataong makapasa sa pagsusulit. Habang naghahanda ang dalawang mandirigma, nag-uusap naman ang dalawang kabataang nakasuot ng asul na robe na nakamasid sa laban. Ayon sa kanila, magiging napaka-interesante ng susunod na duel dahil bihirang magpakita ng interes ang White Chimera sa isang kalaban. Alam nilang napakalakas ng young master ng Namgang clan, ngunit naniniwala rin silang hindi ordinaryong mandirigma si Jin. Dahil dito, nagsimula silang magtanong kung magagawa nga bang talunin ni Jin ang tanyag na martial arts ng Namgang clan. Narinig ni Jin ang usapan ng mga nanunood at agad niyang naunawaan na ang kanyang susunod na makakalaban ay ang kilalang White Chimera ng Namgang clan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang katunggali, napansin niyang mas matanda ito ng ilang taon at kitang-kita ang karanasan sa bawat kilos nito. Gayunpaman, hindi siya pananghinaan ng loob. Sa halip, naisip niyang kaya niyang maabot ang antas ng White Chimera kung magpapatuloy lamang siya sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang isip, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Napagpasyahan niyang kung nais niyang magkaroon ng pagkakataong manalo, kailangan niyang gamitin ang dynamic art ng Jung clan kasabay ng kanyang swift blade technique. Naniniwala siyang ang isang napakabilis na sorpresang pag-atake ang pinakamainam na paraan upang maagaw ang inisyatibo laban sa isang napakalakas na kalaban. Maya-maya pa, magalang na nagpakilala. Ang White Chimera, sinabi nitong ang kanyang pangalan ay Namgang Washi at siya ang young master ng Namgang clan. Idinagdag pa niyang nais niyang masaksihan mismo ang tunay na kakayahan ni Jin. Ayon sa kanya, nagawa na niyang mamaster ang Celestial Boundless Blade technique, kaya interesado siyang makita kung hanggang saan ang abot ng husay ng kanyang makakalaban. Bilang tugon, nagpakilala rin si Jin. Ipinaliwanag niyang na-master na niya ang dynamic art ng Jung clan, ang natatanging martial art ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Namgang Washi kung bakit hindi pa niya inilalabas ang kanyang espada. Tahimik na inilagay ni Jin ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang espada at dahan-daang pumwesto sa kanyang fighting stance. Sa kanyang isip, malinaw na ang plano niya ay gamitin ang pinakamabilis niyang pag-atake upang mabigla ang White Chimera bago pa ito makapagbigay ng buong reaksyon. Samantala, itinutok ni Namgang Washi ang kanyang espada sa harapan at mahinahong inanyayahan si Jin na magsimula na ng laban.
Habang naghahanda, mahigpit na hinawakan ni Jin ang hawakan ng kanyang espada habang tahimik na pinagmasdan ng kalaban sa kanyang harapan. Napansin niyang naglalabas ito ng napakalakas na aura, dahilan upang maisip niyang ito na marahil ang pinakamahirap na laban na kanyang haharapin. Sa isip niya, iisa lamang ang pagkakataon niyang magtagumpay, ang magpakawala ng isang napakabilis at napakatumpak na atake upang mabigla ang kanyang kalaban. Gayunpaman, nagduda rin siya kung magiging sapat ba ang kanyang teknik laban sa isang napakahusay na martial artist. Para kay Jin, hindi lamang lakas ang sinusubok sa laban na iyon, kundi pati ang tamang tiyempo, diskarte, at kumpiyansa sa sarili. Samantala, ang lahat ng manunood, mga examiner, at mga elder ay nakatutok din sa laban. Nais nilang makita kung magagawa nga ba ni Jin na hamunin ang napakalakas na kalaban gamit ang kanyang natatanging sword technique. Ramdam sa buong arena ang matinding tensyon habang hinihintay ng lahat ang pagsisimula ng labanan. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ng referee elder ang hudyat upang simulan ang laban. Kaagad na umalangaw ang malakas na tunog ng hangin na nilaslas ng espada. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang espada, at kasunod nito ay narinig ang malakas na tunog ng pagkabasag. Laking gulat ng lahat nang makita nilang ang espada ni Jin ang nabali. Samantala, matagumpay namang naiharang ni White Chimera ang kanyang espada upang salagin ang napakabilis na atake ni Jin. Pagkabasag ng kanyang espada, agad na huminto si Jin, habang ang lahat ng naruroon ay natigilan sa kanilang nasaksihan. Wala ni isa man ang malinaw na nakakita kung paano isinagawa ni Jin ang kanyang pag-atake. Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya ang resulta lamang ang nakita ng karamihan. Ipinakita nito na ang bilis ni Jin ay higit na mataas kaysa sa karaniwang martial artist. Nanatiling tahimik si White Chimera sa loob ng ilang sandali. Kasabay nito, nagsimula ring magbulungan ang mga nanunood. May ilan na agad na nagsabing malinaw na panalo ang Young Master ng Namgang Clan dahil nabasag ang espada ni Jin. Ngunit may iba namang hindi sumang-ayon. Para sa kanila, ang tunay na kahanga-hanga ay hindi ang pagkabasag ng espada, kundi ang bilis ng pag-atake ni Jin na halos walang sinuman ang nakasubaybay. Dahil dito, naging mas panabik ang naging resulta ng laban kaysa sa karaniwang panalo at pagkatalo. Maging ang dalawang kabataang nakasuot ng asul na roba ay hindi rin maitago ang kanilang pagkagulat. Samantala, si Jin mismo ay naguluhan at tahimik na iniisip kung tuluyan na ba siyang natalo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang inihayag ni White Chimera na siya ang sumusuko sa laban. Nagulat si Jin, pati na rin ang lahat ng naruroon. Walang makaintindi kung bakit ang taong nakabasag ng espada ng kanyang kalaban ang siyang kusang umamin ng pagkatalo. Ipinaliwanag ng dalawang kabataang nakasuot ng asul na roba na si Jin ay isang pambihirang talento. Ayon sa kanila, hindi pa nito natututuhang ipasok ang sariling ki energy sa kanyang espada. Ngunit kapag natutuhan na niya ang sining ng blade resonance at ang tamang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang sandata, tiyak na ilang ulit pang lalakas ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang iyon papuri, kundi malinaw ring pahiwatig ng napakalaking potensyal na taglay niya. Ipinapakita rin ito na hindi pa lubos na naipapakita ni Jin ang kanyang tunay na kakayahan. Tahimik na pinakinggan ni Jin ang kanilang usapan, at doon niya unang lubos na naunawaan ang pinakamalaki niyang kahinaan. Pagkatapos nito, inihayag ng elder na dahil kusang inamin ni Woshan ang kanyang pagkatalo, si Jin ang opisyal na nanalo sa laban. Inutusan siyang maghintay sa hardin sa likod ng gusali dahil doon gaganapin ang susunod na pagsusulit. Bago tuluyang umalis, tinanong ni Jin si Woshan kung maaari ba silang muling maglaban balang araw. Nakangiting sumang-ayon si Woshan at sinabi niyang siya rin sana ang magmumungkahi nito. Hiniling niyang mauna na si Jin sa hardin at maghintay, dahil tiyak na magkakaharap silang muli sa hinaharap. Ipinakita ng maikling usapang iyon ang paggalang nilang dalawa sa kakayahan ng isa't isa. Pagdating ni Jin sa hardin, nakita niyang marami ng mga kalahok ang naghihintay para sa susunod na yugto ng pagsusulit. Nang mapansin siya ng ilan, nagsimula silang magbulungan at nagsabing kahit napakabata pa niya ay matagumpay niyang nalampasan ang ikalawang pagsusulit. Kasabay nito, inasahan din nilang lalabas na rin sa lalong madaling panahon si White Chimera ng Namgang Clan. Habang naghihintay, muling binal-ikan ni Jin sa kanyang isipan ang naging laban.
Naalala niyang ginamit niya ang Swift Blade Technique, ngunit nauwi pa rin iyon sa pagkabasag ng kanyang espada. Kasabay nito ay naalala rin niya ang sinabi ng mga taong nag-uusap kanina, na hindi pa niya natututuhang ipaloob ang kanyang ki energy sa kanyang espada. Malalim ang naging epekto ng bagay na iyon sa kanyang isip. Napagtanto niyang maging sa kanilang pamilya ay wala ni isang marunong sa naturang teknik. Pati sa buong county at mga karatig lugar ay wala siyang kilalang nakaalam kung paano ilipat ang panloob na enerhiya papunta sa espada upang lalo itong mapalakas. Kung mayroon lamang sana silang kaalaman tungkol sa teknik na iyon, malamang ay matagal na rin niya itong natutuhan. Sa isip niya, nagkaroon lamang siya ng pagkakataong maunawaan ang prinsipyong iyon dahil malinaw niyang nasaksihan kung paano ipinadaloy ni White kay Mira ang sariling enerhiya sa kanyang espada habang sila ay naglalaban. Dahil dito, napaisip si Jean na marahil siya na lamang ang unang tao sa kanilang pamilya na nakaunawa sa lihim ng naturang teknik. Ang karanasang iyon ay naging isang mahalagang aral para sa kanya, sapagkat minsan ay sapat na ang isang aktwal na laban upang matutunan ang isang bagay na hindi kailanman na ituro sa kanya noon. Habang hawak ang kanyang nabaling espada, tahimik niyang pinakawalan ang kanyang ki energy. Unti-unti niyang sinubukang kontrolin ang daloy nito, at doon niya naunawaan kung paano balutin ng enerhiya ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa sa karaniwang paraan na ginagamit ng ibang martial artists. Bilang isang pambihirang henyo, likas na iba ang kanyang paraan ng pag-unawa at paggamit ng teknik. Sa halip na basta gayahin ang nakita niya, nagsimula siyang bumuo ng sariling pamamaraan batay sa kanyang natutunan. Sa sandaling matagumpay niyang naipaloob ang kanyang enerhiya sa kanyang espada, biglang nagliwanag ang buong talam. Agad na napansin iyon ng mga taong naroon at labis silang namangha. Ayon sa kanila, ginagamit na ni Jean ang tinatawag na blade resonance. Ipinaliwanag ng ilan na ang blade resonance ay isang napakataas na antas ng pagkakaisa sa pagitan ng isang mandirigma at ng kanyang espada. Nangyayari lamang ito kapag nagiging ganap na magkaisa ang tao at ang kanyang sandata, at nagkakaroon ng perpektong pagkakasundo sa pagitan ng kanilang dalawa. Nang maramdaman iyon, napagtanto ni Jean na tila naabot na niya ang estado ng blade harmony. Ayon sa kanyang pagkaunawa, ang antas na iyon ay naaabot lamang kapag lubusan ng nauunawaan ng isang mandirigma ang kanyang espada. Sa puntong iyon, hindi na lamang ang mismong espada ang nagiging sandata, kundi maging ang sariling katawan at mga kamay ay maaari nang gamitin na parang isang talim. Ipinapakita rin ito na unti-unti nang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa tunay na asensya ng swordsmanship. Labis ang naging tuwa ni Jean dahil napagtanto niyang muli siyang nakaranas ng isang breakthrough. Hindi lamang siya naging mas malakas, kundi may natuklasan din siyang bagong prinsipyo na magiging mahalagang pundasyon ng kanyang paglago bilang isang martial artist. Habang nakapikit siya at nananatili sa estado ng enlightenment, tuluyan niyang isinintro ang kanyang isipan sa bagong kaalamang kanyang natamo. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang nakatayo sa kanyang harapan si White kay Mira. Nagulat si Jean at agad niyang tinanong kung siya ba ang nagbantay sa kanya habang siya ay nasa gitna ng breakthrough. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang martial artist ay ginambala sa ganoong mahalagang sandali, maaaring magulo ang daloy ng kanyang ki energy, na posibleng magdulot ng matinding pinsala o tuluyang ikapulay ng kanyang cultivation. Lumalabas na si White kay Mira nga ang tahimik na nagbantay sa paligid at pinigilan ang sinumang lumapit upang hindi maistorbo ang proseso ng breakthrough ni Jean. Hindi siya humingi ng anumang kapalit, sa halip, pinili lamang niyang tiyakin na magiging matagumpay ang breakthrough ng kanyang dating kalaban. Ang kilos na iyon ay nagpakita ng tunay na paggalang ng isang mahusay na mandirigma sa kapwa niya may talento. Bilang pasasalamat, taos-pusong nagpasalamat si Jean kay White kay Mira sa pagtulong at pagprotekta sa kanya sa napakahalagang sandaling iyon. Dito nagtapos ang episode 07. Sa susunod na episode, malalaman kung ang pagkakaibigang nagsimulang mabuo sa pagitan nina Jean at White kay Mira ay lalo pang lalalim, at kung magiging isa nga ba siya sa mga bagong kakampi ni Jean sa mga susunod na hamon.